Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, George Garcia, matindi pasabog, kumanta na. Nako. Sa wakas, kumpirmado da ebidensya, VP Sara bumwelta. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng i-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may share lang po akong picture, no? At bigyan po natin ng komento kasi ang picture na po ito ay parang really talks about the government. O, tingnan nyo mga kababayan, ha? Ito. Ito po yung picture, ha? Napakahaba po ng explanation ng picture na ito, pero dito na lang po tayo magbase, no? Sa picture na ito kung ano ba talaga ang nais iparating ng picture na ito sa ating lahat, no? Ito ang sabi, Marcos Jr. drug use, ineptitude. Ano po bang ineptitude? Ito po yung lack of skills, no? To do the job. Corruption. So dyan mga kababayan, makikita nyo po yung picture, no? Ito, drug use. Ineptitude. Lack of skills, no? Itong bigas siguro yung gusto niyang iparating sa atin na hindi niya nagawa yung kanyang trabaho. Yung kanyang ipinangako ay hindi niya po natupad, no, sa taong bayan. Corruption. For example, itong Maharlika Investment Fund na wala na tayong narinig mula ngayon, no? Hanggang ngayon wala na tayong narinig about dyan sa Maharlika Investment Fund. Kumusta na kaya yan, no? So yan mga kabayan, I think itong tatlong ito ay connected, no? Ito nga, basahin ko muna yung description. Nandito, teka lang, palakihin natin para makita nyo rin. Ito po mga karibin natin. Ito po, ito. Basahin po natin to, ha. The three core issues, allegations of drug use, governance, failure, and corruption. The question now is not if these issues will cause significant damage to Marcos Jr.'s presidency, but when and how severely. Yan mga kabayan, let's connect, no? Bakit kaya mataas, no? Or bakit lack of skills, no? To do the job, no? Itong ineptitude, ineptitude yan. Paano nagka-connection yan dito sa allegation ng drug use? Maybe, mga kababayan, kapag ikaw po ay may sakit, kasi sinasabi ni Attorney Harry Roque, ito daw na paggamit ng pinagbabawal na gamot ay sakit na po yan, no? Pag ikaw po ay may sakit, you cannot do the work or the job correctly, di ba? So diyan na papasok yung skills, no? Lack of skills or ineptitude. So kaya pala siguro mga kababayan, no, ay hindi niya nagagawa ng mabuti yung kanyang trabaho kasi infected, virus. Dahil nga po sa mayroon siyang sakit na pupulburon, di ba? Pero teka lang, so baka tanungin nyo, ano naman ang connect ng corruption? Okay. Ano naman po ang connect ng corruption dyan sa drug use, ineptitude, no? Kasi pag wala ka na po sa, di ba? Kapag kailangan mo na talaga ng pulburon, for example lang, hindi naman sinasabi natin ganito ka ang nangyari. Di ba? Pag kailangan mo ng pulburon, mag-iisip ka ngayon, no? Kung paano ka magkakaroon ng yan, di ba? Corruption ang susunod diyan. Hindi mo na nagagawa ng tama yung trabaho mo eh. Kaya ngayon pagtatakpan mo yan ng iba. Dito na papasok yung corruption, iba't iba, di ba? Nasaksihan po natin yan kasi napakarami po ng nangyari sa Department of Agriculture wherein siya po ang naging secretary, di ba?
Marami pang tumaas ng mga presyo. Bukod pa dyan, nagkaroon po ng malawakang importation. Di ba? Kaya masasabi talaga natin, kayo mga kababayan, anong masasabi nyo? Connected ba ang tatlong ito? Dito sa sinasabing allegation ng drug use. Kaya nga mga kababayan, marami po sa atin kung talagang nanggigigil at gustong-gustong malaman kung ano ba talaga ang magiging resulta kung sakasakaling magpapapulburin test, no, itong si President Bongbong Marcos Jr. Napakadali lang naman po ng pulburon test, di ba? As long as it is done live, no? Para at least malaman ng taong bayan lahat-lahat. Oh. Kung talagang may malasakit ka at nagmamahal ka sa bansa, kung talagang ikaw ay makabansa, kung sinasabi pa, di ba? Oh. At ito nga yung ano natin eh. Itong malaking question. Bakit hindi po nagsasalita? Pero ngayon mayroon na ng mga retired papapirma po sila para magpapulburon test itong si PBBM. Pero dito po sa mga nandito sa sa mga active, no? Bakit hindi nila talaga sabihin in front of the face of President Bongbong Marcos Jr. na, sir, kailangan mo na talagang gawin to kasi hinahanapan na tayo ng resulta ng taong bayan kung ano ba yung kung magpapatest, di ba, ng pulburon, no? Kasi napaka-unfair naman po nun, mga karibin natin, yung ating mga armed forces. Sinabi ko na to last vlog, pero uulitin ko pa rin, no? Napaka-unfair po kasi kayo mga authority, no, mga armed forces, like police, military, NBI, ano pa man ang yung posisyon, di ba? Kayo nagpapakamatay kayo, di ba? Para hulihin po yung mga adictos, di ba? Wherein dito mayroon pong allegation of drug use. Bakit hindi nyo masabi-sabi sa mukha mismo ni President Bongbong Marcos Jr. na magpapulburon test na, ba? Malamang makikinabang po kayo dito, no? At ang taong bayan kung gagawin nyo yan, di ba? Well, anyway, mga kaubayan, ano masasabi nyo sa picture na to, ha? Sa image na ito, ha? I think it really talks itself, di ba, mga kaubayan? So, ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Nagdidelikado na ang si Bato at si Duterte. So, kung didelikado, saan ito pupunta? Naku, delikado ito. Itong sa Comelec. No, sa Comelec, ang nangyayari po kasi ngayon sa Comelec ay magre-resulta na nakikita ko ay isang kutsabahan sa gitna ng congressman at dalawang congressman at saka iba pa o kasama si Romualdez dito na pilitin nila na ibalik ang tinatawag na Smartmatic. Bakit po? Paano nila diskarte yan? Di ba may lumabas na mga account number na naniniwala ako talaga sa account number na yun na pinapalabas na nagpasa ng 1 billion halos na peso na nanggaling sa South Korea at pinadala sa Comelec officer na si George Erwin Garcia. So, ang mangyari niyan, kung magkatotoo man yan, ang mangyari ay kakansilahin ngayon ang kontrata ng Miro ng South Korea at kung makansila, mapipilitan ngayon ang Comelec na gagamitin ang mga makina ng nabinili ng Comelec sa Smartmatic. So, ganun po. Kita mo ang target nila dito. Smartmatic, Switik, gumagawa talaga ng paraan. Sa totoo lang. Ngayon ko lang nila napagtanto. Noong una, talagang naniniwala talaga ako na talagang may bigay ng pera dyan kay George Erwin Garcia. Pero sa ngayon, nang nabasa kong huling development, na napatunayan nila na may ilalabas na kaso, na dokumento sila ni George Erwin Garcia na para kakasuhan nila ng ethics complaint para ipapatanggal bilang congressman si Dan Marcoleta. Okay? So, iyan po ang development sa ngayon. Well, hindi muna ako magdi-discuss ng marami dyan. So, pero, nangniwala pa rin ako na totoo kasi lahat po na naging kontrata ng mga election dyan nakapagbigay. Kasi gaya na nga John Patrick de Mesa, sinabi niya si former Comelec chairman Andres Bautista, ito magap ng 1 billion din mula sa Smartmatic.
So, malamang talagang ganun ang mangyari din. Well, abangan natin. Ganun po kapalpak yung unity na sinasabi ni Pangulong Marcos. Bakit? Dati niyang ka-unity yan, hindi niya na ma-unite ngayon. Ibig sabihin, yung mga dati mong kakampi, hindi mo na kayang ma-unite. Bakit? Bakit yung iba na unite ni Pangulong Marcos? Baka talagang ang problema yung Duterte. Hindi po. Na-unite nyo yung ibang partido. Kasi pare-pareho kayong gutom. Pare-pareho kayong uhaw. Pare-pareho kayong uhaw at gutom sa maninenok sa taong bayan. So yan mga kabayan, akala siguro nila kapag nag-unite sila lahat ng mga partido, ay advantage na yun sa kanila. No? Mali po. Kasi ngayon, matatalino na po ang taong bayan. Ha? Iisipin na namin, bakit kayo makikipag-unite? No? For example, kay PBBM, bakit siya makikipag-unite ulit doon sa iniwan niyang partido noong tumakbo siyang presidente? Ibig sabihin, may something po, di ba? Kung bakit ka umalis doon at nakipag-unite ka kay BP Sara. No? Isa lang pong iisipin ng taong bayan dyan. Ha? Ikaw po ay mangga. Ikaw po ay manggagamit lamang. No? Kaya mga kababayan, mag-stay na po tayo doon po sa talagang alam natin na hindi po manggagamit at may talagang tumutupad sa mga pangako. Di ba? Yan. 6 na taong kayong ginutom ng Duterte administration. Kaya pare-pareho. Ang bilis ng pag-unite nila. Nagtataka pa kayo, no? Nagtataka pa kayo kung bakit. Kasi ang daming balita nagsanib na yung ganitong partido at yung partido ni Marcos. Nagsanib na yung Lakas CMD at yung ganitong partido. Nagsanib na yung ganitong partido. Bakit ang bilis ng pagsasanib-sanib ninyo? Alam niyo kung bakit? Bakit yung dati yung ka-unity hindi nyo ma-unite? Ayaw kasi ng mga magna. Ayaw ng magna at ayaw ng mangga ng mga Duterte. Yung mga 6 na taon na nagutom, nakaw na. 6 na taon na nakaw na. Di ba? Ayan, mag-unite talaga kayo. Nakaw na yung mga politiko na yan. Madaling ka-unite. Talagang hindi kayo babatikusin. Ano ba naman babatikusin sa inyo? Ano ba binabati ko sa inyo? May pondo pero walang programa? May pondo? Tama po yan. Tama po yung sinasabi ni Sir Badong. Hindi po talaga sila babatikusin. Instead po, ang mangyayari, ipagpatanggol pa, no? Yung mga kamali ang ginagawa dahil nga po, ang mga ito ay nakikinabang sa isa't isa. Di ba? Aminin man natin sa hindi, talagang ganun talaga. Nakikinabang po sila sa isa't isa. Kaya ang mangyayari dito, kahit alam na nilang mali, pagtatakpan po nila. No? At kung may mga investigasyon man na magaganap dyan sa Kongreso at Senado, ay pipikit na lang ang mga ito. Magbubulag-bulagan or di kaya i-stop agad. Yung mga investigasyon. At nakita na po natin yan. No? May patunay na po tayo dyan. May prueba na po tayo dyan. For example, sa PCSO, alam na po natin talagang may anomalya. May misteryong nangyayari dyan sa loto na yan. Pero bakit in-stop? Yung mga tulpo. Lahatin na natin yung mga tulpo, mga kabayan. Huwag na po tayong magdagdag. Ano pa? Ano yung mga ini-stop na... yung pinakauna. Yung about sa smuggling, di ba? Hinarang. Naalala niyo pa yon, di ba? About sa smuggling, nahaharap na sana yung taong iimbestigahan pero hinarang. Ang pangatlo po dito kaya sa Pedialix, di ba? Dahil nga sila ang tinututukan, sa kanila nag-iimbestiga, pina-stop ulit. Edi wala. Saan napunta yung mga investigasyon nun? Nasaan na ang mga nagawa nyong batas in aid of legislation, di ba? Diyan sa mga pag-iimbestiga ninyo, saan na napunta? Sayang po yung oras na iginugugol ninyo sa pagtatanong ng mga resource persons, di ba?
At sayang din po yung pondo ng bayan natin. Dyan sa, alangan naman libre lang yan. Kumakain kayo at marami kayong ginagamit ng mga resources na galing po sa ating gobyerno. Sayang po ang mga pag-investigasyon nyo dyan. Pero walang plano. Yun yung bati ko sa inyo, no? Bakit naman kayo babatikusin itong mga tumatanggap ng pondo? Kahit walang plano. Ang linaw po niyan eh. Sakit na sakit kayo dun eh. Tumatanggap kayo ng pondo kahit wala kayong plano. Tumatanggap kayo ng pondo kahit walang proyekto. Yan po ba yung unity na gusto nyo? Tapos, yung mga ayaw ng ganitong kalakaran, no? Yung mga ayaw ng, yung Duterte na ayaw ng may pondo pero walang proyekto. Yung mga Duterte na sumisita kung saan napupunta yung budget ng taong bayan, yung budget sa GAA. Alam niyo, ang daming tangengot eh, no? Ang pagkakaintindi nila sa sinabi ni Sara Duterte, yung budget lang sa DepEd, hindi po GAA nga eh. Yung GAA ba sa DepEd lang? GAA, General Appropriations. Pinakita niya eh, sinabi niya, eto, sinilip niya, no? Taliwas sa sinasabi ni Kiss na naninira lang si BP Sara. Hindi. Sinilip niya eh. Yung budget, mali ang pinatutunguhan. Ano sabi ni BP Sara? Walang tumulong sa kanya. Na itama yung mga mali niya nakita. Kaya siya nag-resign. Ayaw na niya. Okay. Mahawa kayo sa talamak ang korupsyon sa gobyerno. Correct? Okay, punta na po tayo rito sa bloodless drug drives bago tayo pumunta sa bagong atake ni BP Sara. Ang lakas ng loob nito ni General Marbil. Our streets are safer. Fear has diminished and families enjoy their homes without the looming threat of crime. PNP Chief General Romel Francisco Marbil. So yan mga kabayan, talagang parehas-parehas pong magsalita itong si General Marbel. At saka si PBBM, no? Talagang parehas po talaga. Yung mga sinasabi nila doesn't happen in reality. Di ba? Parang nananaginip po sila. No? Nananaginip po sila na gusto nilang parang i-hypnotize. Di ba? Gusto nilang i-hypnotize yung mga Pilipino na maniwala sa kanila. Ganito kaganda na ang Pilipinas. Grabe kayo. Di ba? Hypnotize yan. Di ba yung di ba? Gusto niyong paniwalain kayo sa mga hindi naman totoo. Anong akala niyo sa mga Pilipino? Hindi na tumitira sa Pilipinas at para hindi nila malaman yung totoo? Malalaman din at malalaman ng mga Pilipino kung ano ang totoo, mga kababayan. Dahil dito na tayo nakatira sa Pilipinas. Dapat nyo lang sabihin yan kung lahat ng tao ay nakatira sa ibang bansa, mga OFW na. Diba? Kaya pwede nyong lokohin. Ewan ko ba mga karibin natin kung bakit nakakapagsalita pa sila ng ganyan. Alam naman nila na alam din ng taong bayan kung ano ang totoo. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion, reaksyon, kritisismo. Kung meron man po patungkol sa video ito, ay comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.